Sino ka ba sa palagay mo para gambalain ang gabing ito? Guards, ilabas ang maruming katulong na iyan. Ang boses ni Linga ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa mga aircon ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Ang bawat salita niya ay tila mga palasong may lason na direktang bumaon sa dibdib ni Talia. Ang lalaking nakatayo sa entablado, suot ang isang mamahaling tuxedo na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ay ang lalaking 7 taon niyang hinintay sa probinsya. Ang lalaking ipinagluluto niya ng tuyo at sinangag sa madaling araw bago ito pumasok sa trabaho noon sa Pampang, ang ama ng kanyang anak. Ngunit ngayon, ang mga matang dati ay puno ng pangako ng pag-ibig ay wala ng ibang laman, kundi pandidiri. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na yakap ni Talia ang isang supot ng telang katsa. Sa loob nito ay ang pinakamaputi at pinakamapalis na asin mula sa kanilang palaisdaan sa Dasol. Pangasinan. Iyon ang kanyang regalo, isang simbolo ng kanilang pinagsamahan, ang bunga ng kanyang pawis at pagod, para lang matulungan si Linga na makapagtapos at makarating sa kinalalagyan nito ngayon. Inasahan niyang yayakapin siya nito na kukunin nito ang kanilang anak na si Tangtang at sasabihing, "Salamat, Tia Talia, dahil hindi ka sumuko." Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang malakas na sampal ng katotohanan. "Linga, anong sinasabi mo?" Ang pabulong na tanong ni Talia. Halos hindi lumalabas ang boses dahil sa bara sa kanyang lalamunan. "Ako ito, ang asawa mo, si Tangtang, ang anak mo. May sakit siya, Linga. Pumunta kami rito dahil aakala ko wala akong asawang mukhang basahan." Ang putol ni Linga, habang ang mga tao sa paligid, ang mga elite ng lipunan, ang mga business tycoon, at ang magandang babaeng nasa tabi niya na si Marieta ay nagsimulang magbulungan. Ang kahiyahiyang sitwasyon ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon sa pagkatao ni Talia. Hindi pa nakontento ang tadhana. Lumapit ang isang matandang babae na may awtoridad sa bawat hakbang. Si Doña Esmeralda, ang ina ni Marieta, at ang patron ni Linga. Tiningnan niya si Talia mula ulo hanggang paa na tila ba nakakita siya ng isang peste sa loob ng kanyang palasyo. "So, you are the one who's claiming to be Linga's wife?" Ang sabi ni Doña Esmeralda sa isang mapang-uyam na tono. Bigla nitong hinablot ang sako ng asin mula sa kamay ni Talia. "At ano ito? Asin? Dinadala mo ang baho ng dagat sa loob ng aking pagtitipon?" Bumukas ang sako at ang mga butil ng puting asin ay humalik sa makintab na marmol na sahig, nagkalat na parang mga pangarap na nawasak sa isang iglap. Hindi nagawang gumalaw ni Talia. Nanigas ang kanyang mga binti habang pinapanood ang kanyang pinaghirapan na inapakan lamang ng mga mamahaling sapatos ng mga panauhin. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, naramdaman ni Talia ang marahang paghila sa kanyang damit. Ang 5 taong gulang na si Tangtang ay mahina at nanginginig, habang ang maliit nitong mukha ay bakas, ang pagkapagod. "Nay, hindi po maganda ang pakiramdam ko." Mahinang bulong ng bata habang kumakapit sa kanya, tila naghahanap ng ginhawa at seguridad sa kanyang mga bisig. "Tangtang!" Ang sigaw ni Talia. Agad siyang lumuhod para saluhin ang anak na dahan-dahang bumabagsak. "Linga, tulong! Ang anak mo kailangang dalhin sa ospital. Ang puso niya, Linga." Ngunit si Linga ay tumalikod lamang. Inayos ang kanyang cufflink at tila walang naririnig. Si Doña Esmeralda naman ay humakbang palapit. Kinuha ang reseta na hawak ni Talia, ang tanging pag-asa para sa gamot ng bata, at pinunit ito sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta bago pa man bumuka. "Ang mga basurang tulad nyo ay hindi nararapat sa lugar na ito. Kung mamamatay ang batang yan, huwag nyo kaming madamay sa dumi nyo." Ang malamig na utos ng matanda. "Palayasin ang mga yan. Now!"
Ang mga security guard ay marahas na hinawakan ang mga braso ni Talia. Kinaladkad siya palabas habang kandong niya ang nanghihinang anak. Sa bawat hila sa kanya, ang puso ni Talia ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay. Ang huling nakita niya, bago sumara ang malaking pinto ng ballroom, ay si Linga na nakangiting itinaas ang kanyang baso ng champagne para mag-toast sa kanyang bagong buhay habang sa sahig. Ang asing dala ni Talia ay tuluyan ng nadumihan at nayurakan. Paglabas nila sa kalsada, sinalubong sila ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. O baka naman ay tinatawanan din ang kanyang kamangmangan. Ang ulan ay tumatama sa kanyang balat na parang maliliit na karayom. Ngunit wala itong binatbat sa hapdi ng kanyang kalooban. Nakatayo si Talia sa gitna ng baha. Yakap-yakap ang anak na halos wala ng malay. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang lalaking inaasahan niyang magiging sandigan ay siya mismong bumaril sa kanyang pag-asa. Tumingala si Talia sa madilim na langit. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alat ng ulan. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang katanungang magiging mitya ng kanyang pagbabago. Bakit ang asim ng tadhana ay laging sa mahihirap tumatama? At kailan kaya magiging sapat ang pait ng aking mga luha para maging lason na lulunod sa mga taong pumatay sa aking dangal? Tumayo siya ng tuwid. Kahit nanginginig ang mga tuhod, hindi siya pwedeng sumuko. Hindi rito magtatapos ang lahat. Kung ang asin ay sinabing walang halaga, gagawin niyang ang bawat butil nito ay maging tila bubog na lalaslas sa bawat dambuhalang nagmalaki sa kanya. Nanatili siyang nakatayo roon, isang anino ng pait sa gitna ng nagngangalit na unos, habang ang mundo ay tila huminto para saksihan ang pagsilang ng isang bagong Talia, isang babaeng hindi naaasa sa awa, kundi sa sariling lakas na hinubog ng alat at dusa. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga maliliit na punyal na bumabaon sa aking balat. Ngunit ang mas masakit ay ang bawat pintig ng puso ng anak ko na dahan-dahang humihina sa aking mga bisig. Sa gitna ng rumagasang baha sa tapat ng Manila Hotel, nakatayo si Talia na parang isang estatwa ng pait. Yakap-yakap niya si Tangtang na ang maliit na katawan ay tila isang kandilang unti-unting nauupos. Ang ingay ng mga sasakyang nagmamadali at ang tunog ng busina ay tila isang malupit na musika na kumukutya sa kanyang kalagayan. Walang pumapansin sa kanya. Sa mata ng mundo, siya ay isa lamang maruming pulubi na nakaharang sa daan ng mga mayayaman. "Taxi! Please tulong! Ang anak ko!" Ang sigaw ni Talia, ang kanyang boses ay paos na at halos lamunin ng dagundong ng kulog. Isang puting sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Ngunit nang makita ng driver ang kanyang basang-basang hitsura at ang nanghihinang bata, mabilis nitong pinaharurot ang sasakyan. Dahilan upang matalsikan siya ng maruming tubig mula sa kalsada. Wala nang masasakit pa sa pakiramdam na ituring kang basura ng sarili mong kapwa. Dahan-dahang ibinaba ni Talia ang kanyang tingin sa anak. Ang mga mata ni Tangtang ay tila pagod na pagod na. Inabot ng maliit na kamay ng bata ang pisngi ni Talia. Pilit na pinupunasan ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. "Nanay, huwag ka nang umiyak." Ang mahinang bulong ni Tangtang, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. "Lasang asin po ang luha mo, gaya ng mga niluluto mo sa atin. Masarap po yan, di ba?" Ang mga salitang iyon ay tila isang kutsilyong bumaon sa puso ni Talia. Sa gitna ng kamatayan, ang tanging iniisip ng kanyang anak ay ang aluin siya. Isang bata na walang muwang sa lupit ng mundo. Isang bata na ang tanging kasalanan ay ang magkaroon ng ama na mas pinili ang kislap ng diamante kaysa sa linis ng kanilang pagmamahalan. "Oo, anak, masarap ang asin. Papatatagin tayo nito, ha?
Huwag kang pipikit, Tang-Tang. Malapit na tayo sa ospital. Ang sagot ni Talia, habang ang kanyang mga tuhod ay nagsisimula ng manginig sa pagod at gutom. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Ang kanyang mga tsinelas ay naputol na. Kaya naman, ang kanyang mga paa ay direkta ng humahalik sa magaspang at malamig na semento. Ramdam niya ang mga matutulis na bato at baka may mga basag na bubog pa. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang bawat segundong natitira para sa kanyang anak. Habang naglalakad sa madilim na gilid ng kalsada, hindi napansin ni Talia ang isang itim na sasakyang dahan-dahang sumusunod mula sa malayo. Patay ang mga ilaw nito. Dahilan upang lalo itong magmukhang aninong tahimik na nagmamasid sa gabi. Sino kaya ang nasa loob nito? Isang taong may masamang balak? O isang estrangherong may layuning hindi pa niya nauunawaan? Narating ni Talia ang isang maliit na parmasya. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang mga basang piraso ng papel, ang pinunit na reseta ni Doña Esmeralda na pilit niyang pinulot sa sahig ng ballroom kanina. "Miss, please, kahit kalahati lang ng gamot na ito. Ito lang ang pera ko." Ang pagsusumamo ni Talia sa tindera, habang inilalapag ang ilang basang barya at gusot na 20 pesos sa counter. Tiningnan lamang ng tindera ang mga piraso ng papel nang may pandidiri. "Ano ito? Basura? Ale, hindi kami tumatanggap ng punit na reseta, lalo na kung kulang ang pera mo. Marami pang customer, umalis ka na kung wala kang pambayad. Parang awa mo na, mamamatay ang anak ko." Ang hagulgol ni Talia, ngunit ang salamin na dingding ng parmasya ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa kanya sa kuryenteng nagbibigay ng buhay. Wala siyang nagawa, kundi ang muling lumabas sa ulan. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay sa kanyang mga mata. Sa malayo, natanaw niya ang puting gate ng isang pampublikong ospital. Iyon na ang huling pag-asa. Gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, tumakbo si Talia patungo sa gate. Ngunit bago pa man niya maabot ang pintuan ng emergency room, ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Ang bawat kalamnan niya ay tila sumigaw sa sobrang pagod. Dahan-dahan siyang bumagsak sa semento habang protektado pa rin ang ulo ni Tang-Tang sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay nalunod sa ingay ng ulan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay tila isang sigaw na yumanig sa buong mundo. Sa kanyang huling aninag bago mawalan ng malay, nakita ni Talia ang isang bulto ng tao na bumaba mula sa itim na sasakyang sumusunod sa kanya. Ang mga hakbang nito ay mabilis, patungo sa kanyang kinaroroonan. "Linga?" Ang huling bulong ni Talia bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang kamalayan. "Ang akala ko ay dumating ka para iligtas ang ating anak, pero dumating ka pala para tuluyan kaming ilibing sa limot." Nidilat ni Talia ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang nakakasilaw na puting ilaw ng kisame. Ang amoy ng gamot at sanitizer ay tila sumasakal sa kanyang ilong. Masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang mga paa na tila binabayo ng libo-libong karayom. Ngunit sa kabila ng hapdi, isa lamang ang pangalang lumabas sa kanyang tuyong mga labi. "Tang-Tang, ang anak ko." Ligtas ang bata, pero kritikal pa rin ang kanyang kondisyon. Isang boses ang sumagot mula sa madilim na sulok ng silid. Dahan-dahang lumingon si Talia. Inasahan niyang makikita ang estrangherong bumaba sa itim na sasakyan, ngunit ang tumambad sa kanya ay si Linga. Nakatayo ito ng tuwid, malinis na ang suot na damit, at walang bakas ng pag-aalala sa mukha. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging nagdala ng kilabot sa silid. "Linga, salamat. Salamat at tinulungan mo kami." Ang nanginginig na sabi ni Talia habang pilit na bumabangon mula sa kama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Linga.
Lumapit siya at inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kumot ni Talia. Huwag kang magpasalamat sa akin, Talia. Narito ako para tapusin ang lahat ng ito sa maayos na paraan. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ni Tangtang ng operasyon sa puso. Milyon ang halaga niyon, Talia. Alam nating pareho na kahit ibenta mo pa ang lahat ng asin sa Pangasinan, hindi mo kikitain ang perang yon sa loob ng 10 buhay. Ang sabi ni Linga habang binubuksan ang folder. Pipirmahan mo ang mga dokumentong ito. Isusuko mo sa akin ang lahat ng karapatan mo sa lupang kinalalagyan ng inyong palaisdaan sa Dasol. At higit sa lahat, pipirma ka na wala kang anumang ugnayan sa akin o sa pamilya ko. Nanigas ang buong pagkatao ni Talia. Ang lupang yon, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang ama, ang tanging buhay ng kanilang komunidad. At ngayon, ginagamit ni Linga ang buhay ng kanilang anak para makuha ito. Gagamitin mo ang sakit ng anak mo para lang sa negosyo mo? Linga, tao ka pa ba? Ang tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at galit. Business is business, Talia. Marietta's family needs that land for the new resort. Kung pipirma ka, ako na ang magbabayad ng lahat ng gastos sa ospital. Magkakaroon ng magandang kinabukasan si Tangtang, malayo sa hirap. Isn't that what you want? Tumingin si Talia ng diretso sa mga mata ni Linga. Sa loob ng 7 taon, ang mga matang iyon ang tanging liwanag na pinanghahawakan niya. Ngunit ngayon, wala siyang makita, kundi ang sarili niyang refleksyon. Isang babaeng sugatan, pagod at durog. Sa mga matang iyon, nakita niya ang isang estranghero, isang halimaw na binalot ng mamahaling tela. Wala na ang Linga na minahal niya. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang aninong nilamon na ng kasakiman. Hindi ko ipagpapalit ang dangal ko at ang kinabukasan ng ating mga kasama sa Dasol, Linga. Hahanap ako ng paraan. Ang matapang na sagot ni Talia. Paraan? Anong paraan? Ang panguuyam ni Linga. Nga pala, baka nakakalimutan mo, ang maliit mong account sa bangko na pinag-iipunan mo para kay Tangtang. Pina-freeze ko na yon. Technically, ang perang pumasok doon ay galing sa allowance na ipinadala ko noon, kaya may karapatan akong bawiin iyon. You have zero, Talia. Zero. Ang bawat salita ni Linga ay tila isang dagok na nagpabagsak sa huling depensa ni Talia. Wala na siyang pera, wala na siyang kakampi, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya yumukod. Maaring wala akong pera, Linga, pero meron akong pusong hindi mo kailanman magkakaroon, ang sabi ni Talia. Hindi pa natatapos ang usapan nang biglang bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Marietta, suot ang isang eleganteng pulang damit, kasunod ang 2 opisyal ng pulisya. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala na agad nagbago sa isang nangising mapangapi nang makita si Talia. Darlings, sorry to interrupt this dramatic reunion, ang maarte nitong sabi. Pero mukhang may nakalimutang ibalik ang katulong na ito bago siya pinalaya sa party kagabi. Ibinagsak ni Marietta ang isang maliit na velvet box sa lamesa. Sa loob nito ay isang mamahaling kwintas na may malalaking diamante. Nawawala ang kwintas na ito kagabi matapos kang pumasok sa ballroom, Talia. At ayon sa mga witness, ikaw lang ang lumapit sa vanity area ni Doña Esmeralda. Hindi totoo yan. Hindi ko kailanman hinawakan ang gamit niyo. Ang sigaw ni Talia. Officer, ayan ang ebidensya. At dahil wala siyang pambayad ng piyansa, alam niyo na ang dapat gawin. Ang utos ni Marietta habang nakakapit sa braso ni Linga. Tumingin si Talia kay Linga, umaasang kahit sa huling sandali ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit inalis lamang ni Linga ang kanyang tingin at tumalikod. Linga, sabihin mo sa kanila, alam mong hindi ko magagawa iyon. Ang pagmamakaawa ni Talia habang hinahawakan siya ng mga pulis sa magkabilang braso. Ang tunog ng posas na naglalapat sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas pa sa tibok ng kanyang pusong naghihingalo.
Habang kinalakaladkad siya palabas, ang huling nakita ni Talia ay ang malamig na sulyap ni Marieta at ang pananahimik ni Linga. Sa kabilang silid, narinig ni Talia ang mahinang iyak ni Tangtang na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang bawat hakbang palayo sa kanyang anak ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kawalang katiyakan, isang pangako ang namuo sa kanyang isipan, isang pangakong kasing alat ng kanyang mga luha at kasing tibay ng mga kristal ng asin. Dito ang bagsak ng mga ambisyosang tulad mo. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan dahil wala nang makakarinig sa mga iyak mo rito. Ang boses ng warden ay kasing gasgas ng kalawit na humahatak sa isang hayop patungo sa katayan. Kasunod nito ay ang tunog ng mabigat na bakal na naglalapat. Isang hudyat na ang mundo ni Talia ay formal nang huminto. Ang bawat rehas na nakaharang sa kanyang paningin ay tila mga guhit na naghahati sa kanyang nakaraan at sa madilim na kasalukuyan. Sa loob ng maliit at mapanghing selda, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma at basang semento at ang anino ng kanyang sariling kawalang pag-asa. Napasandal si Talia sa malamig na pader. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaupo siya sa matigas na sahig. Sa labas ng mga pader na ito, ang kanyang anak ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Sa labas ng mga pader na ito, si Linga ay malamang na nagdiriwang sa piling ng isang babaeng nagsuot sa kanya ng ginto. Ang miron ng tadhana ay sadyang mapaglaro. Kung kailan kailangan ni Talia ang kalayaan para iligtas ang kanyang dugo at laman, doon pa siya ibinilanggo sa isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Itinaas ni Talia ang kanyang mga kamay. Bakas pa rin sa kanyang mga pulso ang pamumula mula sa mahigpit na pagkakaposas sa kanya kanina. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang kaisipan. Paano na si Tangtang? Sino ang magbabantay sa kanya? Sino ang hahawak sa kanyang kamay kapag natatakot siya sa tunog ng mga kagamitan sa ospital? Ang isiping mag-isa ang kanyang anak sa gitna ng sakit ay mas matindi pa sa anumang latay ng latigo sa kanyang balat. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, napansin ni Talia ang isang maliit na piraso ng basang sabon na naiwan sa sahig. Kinuha niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Dahan-dahan, sa gitna ng madilim at maruming pader ng selda, gumuhit siya ng isang maliit na hugis ng puso. Gamit ang kanyang kuko, isinulat niya ang pangalan ni Tangtang sa loob nito. Iyon lamang ang tanging paraan na alam niya para manatiling konektado sa kanyang anak. Isang piping dasal na nakaukit sa semento. Isang tanda na kahit ang kanyang katawan ay nakakulong, ang kanyang kaluluwa ay nananatiling nakayakap sa munting batang iniwan niya. Huwag kang matatakot anak, nandito lang si nanay. Ang pabulong niyang sabi, habang ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na pader, tila sinusubukang ipadama ang kanyang init sa semento patungo sa kinalalagyan ng anak. Ang katahimikan sa loob ng selda ay biglang nabasag ng isang mahinang paggalaw mula sa pinakamadilim na sulok ng silid. Akala ni Talia ay siya lang ang naroon, ngunit isang bulto ng tao ang dahan-dahang gumalaw mula sa pagkakahiga sa isang manipis na karton. Isang matandang babae na ang mga mata ay tila nakakita na ng lahat ng uri ng dusa sa mundo ang tumingin sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang kaaway, kundi ang tingin ng isang taong alam ang lasa ng sariling luha. Huwag mong sayangin ang luha mo sa pader na yan, Hiya. Ang boses ng matanda ay malalim at puno ng otoridad, kahit na ito ay mahina. Ang semento ay walang pakiramdam. Hindi nito pakikinggan ang pakiusap mo. At ang mga taong naglagay sa iyo rito, mas matigas pa ang puso nila kaysa sa batong sinasandalan mo. Napatingin si Talia sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Sino po kayo? Bakit nyo ito sinasabi sa akin? Dahan-dahang umupo ang matanda.
Inayos ang kanyang maruming damit, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid. Tila isang reyna na nasa gitna ng kaguluhan. Ang pangalan ko ay Cora, at tulad mo, dinala rin ako rito ng isang kasinungalingang binalot sa diamante. Pero tingnan mo ako, 15 taon na ako rito at hindi pa rin ako namamatay. Alam mo kung bakit? Hindi nakapagsalita si Talia. Ang kanyang hininga ay tila tumigil habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng matanda. Lumapit si Cora. Ang kanyang mukha ay bahagyang naliwanagan ng manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana ng selda. Dahil ang asin, kapag hinayaan mong matuyo sa iyong balat, ay nagiging kristal. At ang kristal na yon ay maaaring maging kasing talim ng anumang patalim. Itigil mo ang pag-iyak, Talia. Ipon mo ang bawat patak ng alat na yan. Dahil darating ang araw, gagamitin mo ang bawat butil nito para ukayin ang pundasyon ng palasyong nagpabagsak sa iyo. Sino nga ba ang babaeng ito? At paano niya nalaman ang pangalan ni Talia gayong hindi pa siya nagpapakilala? Sa gitna ng dilim, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Talia. Hindi ito takot, kundi isang maliit na kislap ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan sa gitna ng kanyang pagdurusa. Tutulungan kita, ang huling sabi ni Cora bago muling bumalik sa kadiliman ng sulok. Pero kailangan mo munang matutunan kung paano maging matigas, kasing tigas ng pinakamahalagang bato sa mundo na hindi nanggagaling sa minahan, kundi sa dusa ng dagat. Nanatiling nakatulala si Talia sa anino ng matanda. Sa labas, narinig niya ang malayo at malungkot na tunog ng kampana ng simbahan, tila isang paalala na ang gabi ay mahaba pa. Ngunit sa loob ng selda, ang katahimikan ay tila may dalang bagong uri ng panganib at isang pangakong hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi lahat ng nakapiit sa likod ng rehas ay kriminal. Ang iba ay narito dahil sa sobrang pagmamahal sa maling tao, at ang iba naman ay dahil sa pagiging totoo sa mundong puno ng pagkukunwari. Ang bawat umaga sa loob ng kulungan ay tila isang mabigat na pasanin na ipinapataw sa balikat ni Talia. Ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa plastik na plato at ang malakas na sigaw ng mga gwardiya ay nagsisilbing alarm clock na hindi nagdadala ng pag-asa, kundi ng panibagong araw ng pagdurusa. Sa gitna ng mahabang pila para sa rasyon ng lugaw, naramdaman ni Talia ang tensyon sa paligid. Isang grupo ng mga bilanggo na pinangungunahan ng isang babaeng may malaking peklat sa braso ang nagsimulang mambulabog. Hoy, bago! Akin na yang rasyon mo kung ayaw mong maging kasing pula ng dugo ang lugaw mo. Ang banta ng babae habang hinahablot ang plato ni Talia. Ngunit sa gitna ng takot, may isang bagay na nagliyab sa loob ni Talia. Naalala niya si Tangtang. Naalala niya na kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang kumain para magkaroon ng lakas na makalabas at makuha muli ang kanyang anak. Hindi siya kumibo, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kanyang plato. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing lamig ng bakal. Walang salita, walang sigaw, ngunit ang kanyang titig ay hindi natinag, tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang banta. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, ang tanging sabi ni Talia sa isang mahinahon ngunit matapang na tono. Bago pa man makasagot ang babae, isang malalim na ubo ang narinig mula sa likuran. Si Madam Cora iyon, nakatayo ng tuwid habang ang ibang mga bilanggo ay kusa ng tumatabi para bigyan siya ng daan. Ang presensya ng matanda ay tila isang baluti na pumoprotekta sa buong paligid. Ang babaeng may peklat ay agad na bumitaw sa plato ni Talia at dahan-dahang lumayo, tila isang asong natakot sa kanyang amo. Nang bumalik sila sa kanilang selda, ang katahimikan ay tila naging isang kumot na bumabalot sa kanila. Naupo si Cora sa kanyang manipis na higaan at dahan-dahang hinati ang kanyang piraso ng tinapay, ang tanging pagkaing itinago niya
Mula sa almusal, inabot niya ang kalahati nito kay Talia. Kainin mo ito, Hija. Kailangan mo ng lakas para lumaban. Hindi lang pisikal na lakas, kundi lakas ng isipan. Ang sabi ni Cora habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Talia. Nakita ko ang ginawa mo kanina. You have the fire, but fire without direction will only burn you. Kailangan mong matutunan kung paano maging parang asin. Asin po? Iyon din ang sinabi niyo kagabi, ang tanong ni Talia, habang dahan-dahang tinatanggap ang tinapay. Ang asin, Talia, ay simple at madaling baliwalain. Pero subukan mong alisin ito sa buhay ng tao at mawawalan ng saysay ang bawat pagkain. Ang asin ay may kakayahang magpreserba at may kakayahan din itong sumira ng bakal kung hahayaan mong magtagal. Ang pasensya ay parang asin. Ito ang nagpapatagal sa laban. Ang paliwanag ni Cora, ang kanyang boses ay tila isang guro na nagbabahagi ng pinakamahalagang aral sa buhay. Habang lumilipas ang mga araw, naging anino ni Cora si Talia. Itinuro ng matanda sa kanya kung paano magmasid, kung paano basahin ang galaw ng mga tao, at kung paano gamitin ang katahimikan bilang isang sandata. Nalaman ni Talia na si Cora ay hindi lamang isang ordinaryong bilanggo. Isa siyang dating tanyag na abogado sa pananalapi na hiningi-ingian ng tulong ng pamilya ni Doña Esmeralda noon. Ngunit nang malaman niya ang mga madidilim na sikreto ng pamilya, siya ay binaligtad at ipinakulong sa isang kasong gawa-gawa lamang. They think they buried me, Talia, but they forgot that I am a seed, ang sabi ni Cora habang nakatingin sa maliit na bintana ng selda. At ikaw ang magiging bunga ng lahat ng itinanim ko rito sa dilim. Isang gabi, habang ang buong kulungan ay balot na ng katahimikan, hinawakan ni Cora ang kamay ni Talia. Ang kanyang hawak ay mahigpit, tila may ipinapasang kapangyarihan na hindi nakikita ng mata. Darating ang araw na makakalabas ka rito, Talia. At kapag nangyari iyon, hindi ka na ang babaeng iniwan sa ulan na may dalang sako ng asin. Magiging ibang tao ka na. I will help you get out. But you have to promise me one thing. Ang seryosong sabi ni Cora. Ano po iyon, madam? Huwag kang hihingi ng awa. Huwag kang iiyak sa harap nila. Ipakita mo sa kanila na ang asing minaliit nila ay siya ring lalamon sa kanilang mga diamante. Pangako mo sa akin, Talia, na magiging pinakabukod tangi kang asin na nakilala ng mundong ito. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang takot na dati ay pumipigil sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumango siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang sundalo na handa ng sumabak sa giyera. Ngunit sa kabila ng pag-asang ito, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Paano niya magagawang makalabas sa rehas na ito kung ang bawat pintuan ay nakasusi sa kamay ng kanyang mga kaaway? Hindi ang mga bakal na rehas ang nagbago sa loob ng 2 taon, kundi ang babaeng bawat gabi ay nakatingin sa kanila ng may malamig na determinasyon. Lumipas ang 700 at 30 araw na tila isang mabagal na pagpatak ng tubig sa isang batong unti-unting nauukit. Sa loob ng maliit na silid na yon, ang hangin ay naging saksi sa pagbabagong anyo ni Talia. Hindi na siya ang babaeng luhaan na pumasok sa kulungan na may dalang sako ng asin at pusong sugatan. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko sa bigat ng hirap, ngayon ay tuwid na tila isang kwerdas ng gitara na handang tumunog sa tamang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Sa halip, ito ay naging kasing lalim ng dagat sa gabi. Tahimik, misteryoso, ngunit may dalang panganib para sa mga hindi marunong mag-ingat. Sa ilalim ng gabay ni Madam Cora, ang bawat sandali ni Talia sa loob ay naging isang pagsasanay. Ang mga lumang libro tungkol sa batas, pananalapi, at pamamahala ng negosyo na ibinibigay sa kanya ng matanda
ay naging kanyang bagong Biblia. Doon niya natutunan kung paano gumagalaw ang pera, kung paano binabaluktot ng mga makapangyarihan ang katotohanan, at kung paano gagamitin ang mismong sistema para pabagsakin ang mga mapangapi. Sa bawat pahinang kanyang tinatapos, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda, tila ba dahan-dahang nabubuo ang isang matibay na baluti sa paligid ng kanyang puso. Tandaan mo, Talia, ang pinakamabisang sandata ay hindi ang sigaw, kundi ang katahimikan, ang madalas sabihin ni Cora habang pinapanood ang pag-aaral ng dalaga. Sa harap ng iyong mga kaaway, kailangan mong matutunang magsuot ng maskara. Huwag mong ipakita ang galit. Huwag mong ipakita ang sakit. Hayaan mong isipin nilang ikaw pa rin ang dating Talia na madaling tapakan hanggang sa huli na ang lahat para sa kanila. Doon natutunan ni Talia ang sining ng poker face. Natutunan niyang ngumiti ng walang kislap sa mga mata at magsalita ng walang panginginig sa boses. Ang bawat pagkutya ng mga gwardiya o ang bawat pambubulas ng ibang bilanggo ay naging parang hangin na lamang na dumaraan sa kanyang pandinig. Hindi siya sumasagot, hindi siya lumalaban sa paraang pisikal, ngunit ang kanyang presensya ay naging kasing bigat ng isang bundok na hindi kayang ilipat ng sinuman. Ang kanyang pagkatao ay naging kasing linis at kasing talim ng isang kristal ng asin. Nakahanda ka na, Talia, ang bulong ni Cora na nakatayo sa kanyang likuran. Ang labas ay mas malupit kaysa sa loob ng rehas na ito. Pero alam kong ikaw na ang magiging bagyo na wawasak sa kanilang mga mapayapang buhay. Kinaumagahan, narinig ang tunog ng susi na pumasok sa trangka ng mabigat na pinto. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay hindi na nagdulot ng kilabot sa puso ni Talia. Lumakad siya palabas ng selda na may dalang isang maliit na bag ng mga gamit at ang lahat ng karunungan na itinanim ni Cora sa kanyang isipan. Habang binabagtas niya ang mahabang koridor patungo sa kalayaan, ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat at otoridad. Ang warden, na dati ay tinatrato siyang parang basura, ay hindi nakatingin ng diretso sa kanya. Tila ba naramdaman nito ang kakaibang lakas na taglay ng babaeng ito ngayon. Nang bumukas ang malaking gate ng kulungan, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Talia. Napapikit siya sandali. Nilalasap ang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa labas ng gate, wala siyang nakitang marangyang sasakyan, walang sumalubong sa kanyang pamilya. Tanging ang malawak na kalsada at ang maingay na mundo ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng pag-aalinlangan. Inayos niya ang kanyang simpleng suot, itinaas ang noo at nagsimulang maglakad ng may tiyak na direksyon. Hindi na siya ang Talia na inilayo sa kanyang anak habang nakaposas. Siya na ngayon ang babaeng may planong kasing lawak ng karagatan at kasing alat ng dugong dumanak sa kanyang puso. Ang kanyang unang destinasyon, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang Dasol, Pangasinan. Ngunit bago siya makarating doon, kailangan muna niyang harapin ang isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Isang taong may hawak ng susi sa kanyang unang hakbang patungo sa tagumpay. Sino ang taong ito na naghihintay sa kanya sa anino ng lungsod? At handa na nga ba ang mundo sa muling pagbabalik ng babaeng kanilang minaliit? Na ngayon ay may dalang kapangyarihang hindi nila inaasahan? Ang lupang ito ang saksi sa aking bawat patak ng pawis, ngunit ngayon, tila maging ang mga alon ay tumatangis sa lansa ng pagtataksil na iniwan ng nakaraan. Dahan-dahang bumaba si Talia mula sa luma at maingay na boss na naghatid sa kanya sa bukana ng Dasol, Pangasinan. Ang hangin ay agad na sumalubong sa kanya, may dalang pamilyar na amoy ng alat at tuyong palay. Ngunit hindi ito ang matamis na amoy nang uwi na kanyang inaasahan. May kung anong bigat sa hangin, tila ba ang bawat hininga ay may halong alikabok ng pangungulila. Sa kanyang harapan, ang mga palaisdaan ng asin na dati ay kasing puti ng mga ulap sa ilalim ng araw
Ngayon ay tila ba pinabayaan na at nanlilimos ng kalinga. Naglakad siya patungo sa maliit nilang kubo sa pampang. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na buhangin ay tila isang paglalakbay pabalik sa gunitang nais na niyang ibaon sa limot. Sa malayo, natanaw niya ang isang maliit na bulto ng bata na nakaupo sa tapat ng pintuan, naglalaro ng mga kabibe sa lupa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang munting batang iniwan niya noon na halos hindi pa makalakad, ngayon ay isang payat na batang lalaki na may malulungkot na mata. Tang-tang, ang pabulong na tawag ni Talia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Lumingon ang bata. Nanatili itong tahimik, tila sinusuri ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay tila isang napakahabang tulay na naghihiwalay sa kanila. Ngunit nang dahan-dahang lumapit si Talia at lumuhod sa buhangin, ang bata ay biglang tumayo. Isang pamilyar na amoy ang dumapos sa ilong ni Tangtang, ang amoy ng ulan at gatas, ang amoy ng tanging taong hindi kailanman nawala sa kanyang mga panaginip. Nanay? Ang mahinang tanong ng bata. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Nanay, ikaw ba yan? Amoy ulan ka pa rin po. Talia, nakabalik ka na, ang sabi ni Mang Roldan, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang taong tumayo bilang protektor ng kanyang anak habang wala siya. Akala ko ay tuluyan na kaming kinalimutan ng tadhana. Salamat, Mang Roldan. Salamat sa pag-aalaga kay Tangtang. Ang tugon ni Talia habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit ang saya ng kanilang muling pagkikita ay agad na napalitan ng pait nang iikot ni Talia ang kanyang paningin. Ang mga palaisdaan ng asin ay tuyo at ang mga kagamitan ay nakatambak lamang sa isang sulok, kinakalawang na. Ipinaliwanag ni Mang Roldan na ang kumpanya ni Linga ay dahan-dahang sinasakop ang mga karatig lupa, hinaharangan ang daloy ng tubig alat at tinatakot ang mga magsasaka para pilitin silang ibenta ang kanilang mga ari-arian sa murang halaga. Gusto nilang gawing pasyalan ng ating buhay, Talia. Ang sabi nila, ang asin daw ay wala ng halaga sa modernong mundo. Ang may pait na sabi ni Mang Roldan. Isang gabi, habang natutulog na si Tangtang, lumapit si Mang Roldan kay Talia habang sila ay nakaupo sa biranda, nakatingin sa dagat na nagniningning sa ilalim ng buwan. Ang matanda ay tila may gustong sabihin, ngunit nag-aalinlangan. Inabot niya sa dalaga ang isang maliit na kahoy na kahon na may mga ukit na lumana. Ito ay iniwan ng tatay mo bago siya mawala, Talia. Ang sabi niya, ibibigay ko lang ito sa iyo kapag handa ka na. May mga bagay tungkol sa palaisdaang ito na hindi lang tungkol sa asin, ang misteryosong sabi ni Mang Roldan. May lihim ang iyong ama na maaaring maging susi sa iyong pagbangon o maaari ring maging dahilan ng mas malaking panganib. Bago pa man mabuksan ni Talia ang kahon, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw ng isang malaking SUV ay tumama sa kanilang kubo, nakakasilaw at mapanghusga. Dahan-dahang huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang bakuran. Ang pinto ay bumukas at isang lalaking nakatuksido na tila ba hinalos mula sa isang marangyang magazine ang bumaba. Si Linga. Nakatayo siya roon. May dalang isang makapal na dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng ngising tagumpay. I knew you'd come back here, Talia. It's time to sign the papers. This place is no longer yours. It belongs to the future, and the future is mine. Tumingin si Talia kay Linga, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may dalang lihim na hindi pa alam ng lalaki. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang madugong pagtutuos. Tanda. Hindi na kailangan ng mga dokumentong yan, Linga, dahil ang lupang kinatatayuan mo ay hindi kailanman bibigay
sa isang taong ang pundasyon ay gawa sa buhangin. Ang boses ni Talia ay hindi sumigaw, ngunit ito ay may talim na tila isang bagong hasang kutsilyo. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng kanilang maliit na kubo. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng ilaw ng sasakyan ni Linga. Wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Wala na ang pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harap ni Linga ngayon ay isang estrangherong binalot ng katahimikan at otoridad. Bumaba si Linga mula sa kanyang SUV. Dahan-dahang itinuwid ang kanyang mamahaling Amerikana. Tumingin siya sa paligid ng may halong pandidiri, sa mga tuyong palaisdaan, sa lumang kubo, at sa amoy ng alat na tila kumakapit sa kanyang balat. Sa kanyang isipan, si Talia ay nananatiling ang katulong na madaling takutin. Hindi niya napansin ang pagbabago sa tindig ng babae o ang lamig ng titig nito na tila ba binabasa ang bawat bahagi ng kanyang maruming budhi. Talia, huwag na nating pahabain ito. Ang sabi ni Linga, ang kanyang tono ay puno ng pagmamayabang. I'm offering you a way out. Isang pirma mo lang at magkakaroon ka ng perang sapat para mabuhay kayo ni Tang-Tang sa syudad. Bakit mo pa ipaglalaban ang tuyong lupang ito? Wala na itong halaga. Asin lang ito, Talia. Mura, madaling palitan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mura? Madaling palitan. Iyan din ang akala mo sa akin 7 taon na ang nakalilipas, di ba? Pero tingnan mo tayo ngayon, Linga. Narito ka sa harap ko. Nagmamakaawang pirmahan ko ang papel na ito dahil alam mong hindi mo matatapos ang resort ni Marietta kung wala ang lupang ito. Nagulat si Linga sa direktang sagot ni Talia. Sanay siya na ang babaeng ito ay laging yumuyuko at umiiyak sa bawat salitang binibitawan niya. You've changed. Natuto ka na ring sumagot ngayon. Siguro ay dahil sa mga nakasama mo sa loob ng rehas. But don't get too arrogant. I have the best lawyers in the country. This land will be mine, whether you sign that paper or not. Lawyers? Ang mahinahong tugon ni Talia habang humahakbang siya palapit sa kalsada, direkta sa liwanag ng SUV. Sigurado ka ba na ang mga abogado mo ay alam ang tungkol sa orihinal na titulo ng palaisdaang ito na nakapangalan sa lolo ng tatay ko? At sigurado ka rin ba na gusto mong kalkalin ko ang mga transaksyon ng kumpanya mo sa mga dummy corporation na ginamit mo para itago ang mga utang mo kay Marietta? Napatigil si Linga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Saan nakuha ni Talia ang mga impormasyong yon? Iyon ang mga sikretong tanging sila lamang ni Doña Esmeralda ang nakakaalam. Ang kaba ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong itinago sa likod ng isang galit na ekspresyon. Hinayaan niya itong dahan-dahang dumanas sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ito ang lupang nagbigay ng buhay sa kanyang pamilya. Ito ang lupang kailanman ay hindi niya hahayaang madungisan ng mga taong tulad ni Linga. Ramdam niya ang koneksyon sa kanyang mga ninuno, isang lakas na nagmumula sa kailaliman ng dagat at lupang kinalakihan. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Talia. Ang banta ni Linga habang ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa galit. You are still a convicted criminal. Walang maniniwala sa iyo. Criminal? Ang muling tanong ni Talia. Siguro, pero ang isang kriminal na tulad ko ay marunong makakita ng mas malaking kriminal na nagtatago sa likod ng puting tuksido. Umalis ka na, Linga. Balikan mo ang iyong brilyanteng asawa at sabihin mo sa kanya na ang murang asyeng ito ay hindi basta-basta matutunaw sa ilalim ng ulan. Tumalikod si Talia at naglakad pabalik sa kubo. Iniwan si Linga na nakatayo sa gitna ng dilim. Ang tunog ng pinto ng sasakyan na isinara ng marahas ni Linga ay umalingaw-ngaw sa buong pampang na sinusundan ng mabilis na pagharurot ng SUV paalis. Alam ni Talia na hindi pa ito ang huli. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na giyera.
Pumasok siya sa loob at tiningnan ang kahoy na kahon na ibinigay ni Mang Roldan. Sa loob nito nakita niya ang isang luma at madilaw na papel at isang susi na may kakaibang disenyo. Habang binabasa niya ang lihim na sulat ng kanyang ama, ang kanyang puso ay tila nakarinig ng isang bulong mula sa nakaraan. Isang katotohanang magbabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pamilya ni Doña Esmeralda. Bakit? Bakit ganito? Ang mahinang tanong ni Talia sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay humahawak sa luma at kupas na dokumento. Sa labas, ang dagat ay tila nagbabadya ng isang malaking unos. At sa anino ng kubo, si Mang Roldan ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang lihim na matagal na niyang itinatago. Ano ang koneksyon ng pamilya ni Talia sa mga taong sumira sa kanyang buhay? At bakit tila pamilyar ang disenyo ng susing hawak niya sa singsing na laging suot ni Doña Esmeralda? Ang isang butil ng asin ay madaling mahipan ng hangin, ngunit ang isang sako ng asin ay sapat na para itumba ang sinumang dambuhalang nais humarang sa ating daan. Maagang gumising si Talia habang ang hamog ay nakalutang pa sa ibabaw ng mga palaisdaan. Ang malamig na simoy ng dagat ay humahalik sa kanyang balat, tila nagbibigay ng basbas sa plano niyang nabuo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak ang lumang dokumento mula sa kahon ng kanyang ama. Naglakad siya patungo sa kalsadang nag-uugnay sa mga karatig na palaisdaan. Alam niya na hindi niya kayang labanan ang kumpanya ni Linga ng mag-isa. Kailangan niya ang mga taong ang balat ay kasing gasgas ng sa kanya. Ang mga taong ang buhay ay nakasalalay sa alat ng dagat. Isa-isang pinuntahan ni Talia ang mga matatandang tomuoy magsasaka ng asin. Nakita niya ang panghihina ng loob sa kanilang mga mata. Ang ilan ay handa na sanang sumuko at tanggapin ang kakaunting barya na iniaalok ng mga tauhan ni Marieta. Ngunit nang magsimulang magsalita si Talia, ang hangin ay tila tumigil para makinig. Hindi siya nagsalita bilang isang convict o bilang isang biktima. Nagsalita siya bilang isang pinuno na may dalang bagong karunungan. Lolo Simon Katuring, alam ko ang hirap nyo. Ang simula ni Talia habang nakaupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Iniisip nyo na ang asin natin ay para sa kusina lang. Pero tinuruan ako sa loob na ang ating asin ay may ibang halaga. Ang puting kristal na ito ay kailangan sa mga pabrika ng gamot at sa paggawa ng mga produktong pampaganda sa syudad. Ang kumpanya ni Marieta ay kailangan ng lupang ito dahil hindi nila makuha ang kalidad ng asin na meron tayo rito. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa hanay ng mga magsasaka. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may nagpakita sa kanila ng halaga ng kanilang paghihirap. Ipinaliwanag ni Talia ang konsepto ng isang cooperative. Sa halip na magkanya-kanya, pagsasama-samahin nila ang kanilang mga ani para sila ang magdikta ng presyo sa mga mamimili sa Maynila. Ang kaalamang nakuha niya kay Madam Cora tungkol sa merkado ay naging mitya ng bagong pag-asa. Talia, ang tawag ni Mang Roldan habang abala ang lahat. May dapat kang malaman. Ang susi na nakuha mo, ang disenyo nito ay hindi lang para sa isang pinto. Iyan ang marka ng Salinas de Esmeralda, isang kumpanyang matagal nang ibinaon sa limot ng pamilya ni Marieta. Ang tatay mo, siya ang huling tagapangalaga ng lihim na yon. Hindi nakasagot si Talia. Tumingin siya kay Mang Roldan at napansin ang isang lumang peklat sa leeg ng matanda. Isang peklat na tila galing sa isang malalim na sugat. Mang Roldan, ano po ba talaga ang kaugnayan niyo kay Doña Esmeralda? Bakit tila kilalang kilala niyo sila? Umiwas ng tingin ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa baso ng tubig. May mga kwentong mas mabuting manatiling nakabaon sa ilalim ng buhangin, Talia. Pero mag-ingat ka.
Ngayong nabuo mo na ang alyansang ito, siguradong hindi na lang si Linga ang makakalaban mo. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, ibinalita ng isang tauhan ang nangyayari sa Dasol. Si Marieta, na nooy nag-aayos ng kanyang mamahaling alahas, ay biglang napatigil. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapayapaan, ay biglang nilabasan ng galit at takot. What do you mean she's back? At anong cooperative ang sinasabi niyo? Ang sigaw ni Marieta habang padabog na ibinaba ang kanyang suklay sa lamesa. I thought we buried her in jail. Linga, sabi mo ay wala na siyang lakas para lumaban. Marieta, kalma lang. Isa lang siyang ex-convict. Ang sagot ni Linga, na bakas din ng kaba. Hindi siya basta ex-convict, Linga. She's mobilizing the farmers. Kapag hindi natin nakuha ang lupang iyon, sa susunod na buwan, ang buong investment ng pamilya ko sa resort ay babagsak. Ang galit na sabi ni Marieta, I want her out of that province. Gawin mo ang lahat. Kung kailangang gumamit ng dahas, gawin mo. Basta siguraduhin mong hindi na siya muling makakatayo. Ang katahimikan sa opisina ay naging kasing lamig ng yelo. Sa Dasol, ang bawat butil ng asin ay dahan-dahang nagiging kristal sa ilalim ng araw. Handang gamitin ni Talia sa labang hindi inasahan ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa likod ng banta ni Marieta, may isang mas malaking panganib na naghihintay. Isang lihim na nakatago sa susing hawak ni Talia na maaaring maging sanhi ng pagguho ng buong imperyo ng mga Esmeralda. Ang brilyante, gaano man ito kakinang, ay madaling mabasag kapag tinamaan ng katotohanang kasing tigas ng asin. Sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Makati, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling pabango at pait ng hindi inaasahang pagkikita. Nakaupo si Marieta sa isang sulok. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paghawak sa kanyang gintong clutch bag. Sa harap niya, dahan-dahang inilapag ng waiter ang isang tasa ng tsa. Ngunit hindi ang tsa ang nagpapakaba sa kanya, kundi ang babaeng nasa kanyang harapan. Si Talia. Hindi na ito ang Talia na nakasuot ng kupas na duster. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting dress na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana. Walang bakas ng 2 taong pagkakakulong. Ang tanging dala niya ay isang maliit na folder at ang isang aura ng kapangyarihan na tila nagpapatigil sa mundo sa bawat galaw niya. You look surprised, Marieta. Ang simula ni Talia. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may hatid na kilabot. Akala mo ba ay habang buhay akong mananatili sa dilim? Tinuruan ako ng rehas na ang liwanag ay hindi hinihintay, kundi nililikha. Anong kailangan mo, Talia? Kung pera ang gusto mo para manahimik, sabihin mo lang. Ang mayabang na sagot ni Marieta, kahit na ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. You are still a criminal in the eyes of the law. Isang tawag ko lang sa pulis. Babalik ka sa pinanggalingan mo. Pulis? Bakit hindi mo tawagan ang mga auditor ng kumpanya niyo, Marieta? Inilabas ni Talia ang isang papel mula sa folder. Alam mo ba na ang resort na ipinapatayo niyo sa Dasol ay ginagamit ni Linga para itago ang mga utang niya sa sugal sa ibang bansa? At ang perang akala mo ay napupunta sa mga kontraktor ay dahan-dahang lumilipat sa isang secret account na hindi nakapangalan sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Marieta. Nagsisinungaling ka. Mahal ako ni Linga. Hinding-hindi niya magagawa iyon. Mahal ka ba niya o mahal niya ang apelidong Esmeralda? Ang madiing tanong ni Talia. Check your accounts, Marieta. Bago mo ako ituring na kalaban, tingnan mo muna ang taong katabi mo sa kama. Baka ang diamanteng suot mo ay gawa na lang sa bubog dahil lahat ng pondo niyo ay sinasaid na niya. Tumayo si Talia. Iniwan ang folder sa lamesa. Alam niyang ang laso ng pagdududa ay dahan-dahan ng kakalat sa isipan ni Marieta. Ito ang simula ng pagguho ng kanilang alyansa.
Ang tiwala ay parang kristal ng asin. Kapag nabasa ng konting tubig ng katotohanan, ito ay dahan-dahang matutunaw. Pag-uwi ni Marieta sa kanilang penthouse, nadatnan niya si Linga na masayang umiinom ng wine habang nakatingin sa plano ng resort. Ang galit na matagal nang kinikim-kim ni Marieta ay biglang sumabog. Kinuha niya ang folder at ibinato ito sa dibdib ni Linga. Ano ito, Linga? Totoo ba ang sinasabi rito? Ninanakawan mo ang sarili nating proyekto? Ang sigaw ni Marieta. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Saan mo nakuha yan? Kay Talia ba? Marieta, huwag kang makinig sa babaeng yan. Gusto niya lang tayong sirain. Ang depensa ni Linga, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng kanyang takot. Gusto tayong sirain o sinisira mo na tayo? Ang muling sigaw ni Marieta. Ibigay mo sa akin ang access sa account mo ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin bago pa matapos ang linggong ito. Sa unang pagkakataon, ang magarang penthouse ay binalot ng isang mainit na pagtatalo. Ang mga gamit ay nagbagsakan, ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw, at ang pagmamahal na akala nila ay matibay ay nagsimulang magkaroon ng malalim na lamat. Habang nangyayari ito, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Talia sa bintana ng kanyang tinutuluyan, nakatingin sa malayo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang susi mula sa kahon ng kanyang ama. Isang misteryo ang nabuo sa kanyang isipan habang binabasa ang mga huling impormasyong ibinigay ni Madam Cora bago siya lumabas. Bakit tila ang pangalan ng yumaong ama ni Marieta ay nakakabit sa isang transaksyon sa palaisdaan ng tatay ni Talia, 30 taon na ang nakalilipas. Nagsisimula pa lang ang tunay na bagyo, ang pabulong na sabi ni Talia sa hangin. Ngunit ang hindi alam ni Talia, may isang tao pang nanonood sa kanya mula sa dilim ng kalsada sa ibaba. Isang anino na hindi galing kay Linga o kay Marieta. Isang banta na mas matanda pa sa kanyang galit at may dalang panganib na maaaring hindi niya mapaghandaan. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kung sino ang may hawak ng kailangan ng lahat para mabuhay. Ang marangyang boardroom ng Esmeralda Cosmetics ay binalot ng isang tensyong halos pwede ng hiwain ng kutsilyo. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Marieta na tila sasabog na ang dibdib sa galit. Ang mga stock report na nakalat sa harap niya ay puno ng mga pulang marka, isang hudyat ng mabilis na pagbagsak. Ang kanilang pinakamalaking production line ng whitening soaps at beauty products ay tumigil dahil sa kakulangan ng industrial-grade salt, iyang pangunahing sangkap na nagbibigay ng kalidad sa kanilang produkto. How is this possible, Linga? Bakit lahat ng suppliers natin sa Pangasinan at Mindoro ay biglang tumigil sa pagpapadala ng raw materials? Ang asik ni Marieta, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. In a few days, we will lose millions of pesos in penalties sa mga international clients natin. Si Linga, na nooy nakatayo sa tabi ng bintana, ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa paglalaro sa kanyang mamahaling relos. Ang relos na hindi alam ni Marieta ay binili ni Talia noon mula sa 3 taon niyang pag-iipon sa palaisdaan. May isang bagong player sa market, Marieta. Isang alyansa ng mga maliliit na producers na tinatawag nilang The White Queen. Binili nila ang lahat ng output ng mga tomoy sa buong rehiyon. Wala silang iniwan para sa atin. Ang paliwanag ni Linga. Then buy them out? Offer them double, triple the price, ang sigaw ni Marieta. Sinubukan ko na, pero ayaw nilang makipag-usap sa akin. Ang sabi ng representative nila, may isa lang silang hinihintay na kausap, ang mismong may-ari ng Esmeralda Cosmetics. At kailangan nating pumunta sa opisina nila ngayon din kung ayaw nating tuluyang mag-file ng bankruptcy. Pagkalipas ng isang oras, natagpuan ni Linga ang kanyang sarili sa lobby ng isang minimalist ngunit napaka-eleganteng opisina
sa Bonifacio Global City. Pinaghintay siya ng higit sa 30 minuto. Isang matinding insulto para sa isang taong tulad niya na sanay na pinagsisilbihan. Ang bawat minutong dumadaan ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na papalapit sa kanyang leeg. Sa kabilang panig ng isang one-way glass mirror, nakatayo si Talia. Pinapanood niya ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Napansin niya ang pag-aayos ni Linga ng kanyang kurbata, ang pagkabalisa nito, at ang bakas ng takot sa mga mata nito. Handa na ba ang lahat? Ang mahinahong tanong ni Talia sa kanyang assistant. Yes, madam. Ang lahat ng dokumento para sa merger at ang proof ng utang ni Mr. Linga ay nakahanda na. Dahan-dahang lumakad si Talia patungo sa pintuan ng boardroom. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang tibok ng pusong naghahanda para sa huling pagtutuos. Wala siyang dalang galit sa kanyang mukha. Tanging ang isang malamig at kalkuladong katahimikan. Sa loob ng silid, napatayo si Linga nang marinig ang pagbukas ng pinto. Finally, I've been waiting for... Napatigil si Linga. Ang kanyang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Nagkalat ang mga papel na tila mga puting bandila ng pagsuko. Kumusta, Linga? Do you remember your helper? Ang bati ni Talia. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng otoridad. O baka mas gusto mong tawagin akong The White Queen? Nanigas si Linga sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng iniwan niya sa ulan, ang babaeng ipinabilanggo niya, ay nakatayo sa harap niya ngayon bilang ang taong may hawak ng huling hininga ng kanyang imperyo. Ang buong silid ay tila lumiit at ang hangin ay naging kasing alat ng dagat na naging saksi sa kanilang nakaraan. Talia, paano? Paanong ikaw ang... Ang nauutal na tanong ni Linga. Hindi mahalaga kung paano, Linga. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin ko sa iyo ngayon. Ang sagot ni Talia habang nauupo sa kabisera ng lamesa. The salt you called cheap and worthless? It's now the only thing that can save your diamond-studded life. So, shall we talk about the price of your survival? Ngunit bago pa makasagot si Linga, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marieta, hinihingal at bakas, ang gulat sa mukha. Ngunit hindi ang presensya ni Talia ang nagpabilis ng kanyang hininga, kundi ang isang balitang kabubukas lang sa lahat ng news outlets. Linga, the authorities, they're at the house. May lumabas na warrant for your arrest dahil sa embezzlement at human trafficking charges sa mga palaisdaan. Ang sigaw ni Marieta bago napatigil nang makita si Talia. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Ang bitag ay hindi lang pala para sa negosyo. Ito ay para sa isang hustisyang matagal nang naghihintay sa dilim. Ngunit sino ang naglabas ng mga ebidensyang yun? Sa pulisya, gayong hindi pa inilalabas ni Talia ang kanyang huling alas. Isang mas malalim na anino ang dahan-dahang nagpapakita sa likuran ng lahat ng ito. Ang katotohanan ay parang tubig dagat. Kahit anong tago mo, laging iiwan ang bakas ng alat sa iyong mga kamay. Ang boardroom na dati ay simbolo ng kapangyarihan ni Linga at Marieta ay naging isang malamig na silid ng paghuhukom. Habang hinihingal si Marieta sa balitang dala niya, ang mga mata ni Talia ay nanatiling nakapako kay Linga. Walang kaba, walang galit na sumisigaw. Tanging ang isang malalim na katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang unos. Dahan-dahang tumayo si Talia mula sa kabisera ng lamesa. Kinuha niya ang isang lumang sako ng katsa. Ang mismong sako na dala niya 2 taon na ang nakalilipas at inilabas ang mga butil ng asin. Ibinuhos niya ito sa ibabaw ng makintab na lamesang kahoy. Ang tunog ng bawat butil na bumabagsak ay tila isang oras ang nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanyang mga kaaway.
Linga, Marieta, akala niyo ba ay tungkol lang ito sa negosyo? Akala niyo ba ay sapat na ang makuha ko ang inyong mga kumpanya? Ang mahinahong tanong ni Talia. Narito ako para bawiin ang dangal na tinapaktapakan niyo sa harap ng maraming tao. Ang dangal ng isang ina na hinayaan niyong magmakaawa sa ulan habang ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Inilapag ni Talia ang mga dokumento mula sa kahon ng kanyang ama sa tabi ng tambak ng asin. Ang susing hawak ko ay hindi lang para sa palaisdaan sa Dasol. Iyan ang susi sa isang secret vault na matagal nang itinago ni Doña Esmeralda. Sa loob niyon ay ang orihinal na titulo ng lahat ng lupain niyo na ninakaw niyo mula sa aking ama 30 taon na ang nakalilipas. Ang Salinas de Esmeralda ay hindi sa inyo. Ito ay sa pamilya ko. Napatulala si Marieta at unti-unting nawalan ng kulay ang kanyang muka. Hindi totoo yan. Ang tatay ko ang nagtayo ng imperyong ito. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit nasira ang mga pangarap ng pamilya ko, Marieta. Madiing sagot ni Talia. At ang asawa mo, pinili niyang manahimik at makinabang sa yaman na matagal nang pinagtatalunan ng dalawang pamilya. Biglang bumukas ang malaking screen sa dingding ng boardroom. Isang live news broadcast ang lumitaw. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay flashed sa screen, pinalilibutan ng mga reporter habang inilalabas siya mula sa kanyang mansyon sa mga posas. Ang matanda na dati ay tila isang diyosa ng lipunan, ay mukhang hapo, matanda at durog. The matriarch of the Esmeralda family has been taken into custody for multiple counts of land grabbing, falsification of public documents, and conspiracy to commit fraud. Ang sabi ng reporter sa screen. Napaupo si Marieta sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanya. Si Linga naman ay pilit na tumatakbo patungo sa pinto. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng trangka, 2 pulis ang pumasok at hinarangan ang kanyang daan. Linga, hindi mo na matatakasan ang alat ng iyong nakaraan. Ang huling sabi ni Talia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya noon. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang telepono ni Marieta ay tumunog. Isang tawag mula sa ospital. Ang boses ng doktor ay narinig sa buong silid dahil sa katahimikan. Mrs. Marieta ang inyong ina, si Doña Esmeralda. Siya ay inatake sa puso habang nasa loob ng presinto. Kritikal ang kanyang kondisyon. Narinig ni Talia ang balita, ngunit wala siyang naramdamang katuwaan. Tanging isang malalim na paghinga ang lumabas sa kanyang dibdib. Ang hustisya ay dumating, ngunit ang bigat nito ay tila isang bundok na gumuho sa ibabaw ng lahat. Habang kinakaladkad si Linga palabas, sumigaw ito ng tawad. Ngunit ang kanyang mga salita ay nalunod sa ingay ng hustisya. Naiwan si Talia sa loob ng boardroom, mag-isa sa gitna ng nagkalat na asin at mga dokumento. Isang misteryo pa rin ang nananatili. Sino ang nagbigay ng huling ebidensya sa pulisya na naging mitya ng pag-aresto kay Esmeralda? Isang anino ang lumitaw sa pintuan. Si Mang Roldan. Nakatayo siya roon, hawak ang isang lumang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng tagumpay at lihim na sakit. Tapos na ang paghihintay, Talia, ang sabi ni Mang Roldan. Ang katarungan para sa iyong ama ay nakamit na, sa wakas. Ngunit bakit tila may itinatago pa rin si Mang Roldan sa kanyang mga tingin? At ano ang nakasulat sa diaryong hawak niya na tila ayaw niyang ipakita kay Talia? Ang bawat hakbang ng pagtakas ay tila isang paglubog sa kumunoy ng sariling kasalanan, kung saan ang bawat kapit sa nakalipas ay nagiging mitya ng mas mabilis na pagbagsak. Ang marangyang penthouse na dati ay puno ng halakhak at kislap ng mga kristal ay binalot na ng katahimikan at alikabok. Sa loob ng silid na yon, makikita si Marieta na balisa. Mabilis na isinisilid ang kanyang mga mamahaling bag at alahas sa isang maleta. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, panakanakang tumitingin sa pintuan
habang naririnig ang malalayong sirena ng pulisya sa kalsada. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga bank manager sa ibang bansa. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses na nagsasabing ang lahat ng kanyang accounts ay naka-freeze na dahil sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Walang hiya ka, Talia! Akala mo ba ay natalo mo na ako? Ang pabulong na asik ni Marieta habang hinahablot ang huling kwintas sa kanyang jewelry box. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pintuan, ang mga opisyal ng Bureau of Immigration at mga pulis ay naroon na. Walang kislap ng diamante ang nakapagligtas sa kanya sa sandaling iyon. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mapuputing pulso ay tila isang hatol na pinal. Habang kinalakaladkad siya palabas, nakita niya ang sariling refleksyon sa malaking salamin ng labi. Isang babaeng hapo, magulo ang buhok at wala ng kahit isang bakas ng dignidad na dati niyang ipinagmamalaki. Samantala, sa isang liblib na bahagi ng pampang sa Dasol, Pangasinan, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng putikan. Si Linga iyon. Ang kanyang puting tuksido ay marumi na. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay napuno na ng malapot na putik ng palaisdaan. Wala na ang kanyang SUV, wala na ang kanyang mga tauhan. Nakatakas siya mula sa presinto habang nasa gitna ng kaguluhan, ngunit wala siyang ibang mapuntahan. Ang bawat taong hiningan niya ng tulong ay tinalikuran siya nang malaman na wala na siyang kapangyarihan. Natanaw ni Linga si Talia na nakatayo sa gitna ng kanyang bagong tayong bodega ng asin. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa likuran ni Talia na nagbibigay dito ng isang anyong tila isang reyna ng kalikasan. Dahan-dahang lumapit si Linga, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at gutom. Talia, ang nanginginig na tawag ni Linga. Lumingon si Talia. Walang bakas ng pagkagulat o galit sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang lalaking dati ay itinatangi niya, ang lalaking naging sanhi ng kanyang bawat luha. Nakita niya ang isang taong durog, isang anino na lamang ng dati niyang minahal. Bakit ka narito, Linga? Wala na ang kailangan mo rito. Ang lupang ito ay malinis na mula sa iyong mga bakas. Ang malamig na sabi ni Talia. Biglang lumuhod si Linga sa paanan ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa laylayan ng damit ng babae. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa putik sa kanyang mukha. Talia, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Niloko lang ako ni Marieta at ng kanyang ina. Ikaw ang mahal ko, Talia. Isipin mo si Tangtang. Kailangan niya ng ama. Parang awa mo na. Tulungan mo akong makatakas. Bigyan mo ako ng kaunting pera at magsisimula tayong muli. Ang asin ay hindi lang pampalasa, Linga. Ito rin ay pampurga. Ang madiing sabi ni Talia. Hindi kita mapapatawad, Linga. Hindi dahil sa puot, kundi dahil sa kawalan na ng halaga ng iyong mga salita. Ang ama ni Tangtang ay matagal na naming inililibing sa ulan nung gabing tinanggihan mo kami. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estrangherong hindi nararapat sa kahit isang butil ng aking awa. Talia, please! Mamamatay ako sa loob. Ang hagulgol ni Linga. Mabuti iyon. Ang sagot ni Talia habang binabawi ang kanyang damit mula sa kapit ng lalaki. Dahil sa loob mo matatanto na ang kislap ng brilyanteng hinangad mo ay kailanman ay hindi makakapuno sa kawalan ng iyong kaluluwa. Tumalikod si Talia at naglakad palayo. Hindi lumingon kahit isang beses. Ang tunog ng mga yabag ng pulisya na dahan-dahang lumalapit sa pampang ay umalingaw-ngaw sa paligid. Habang kinakaladkad si Linga sa putikan, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay nalunod sa tunog ng mga alon na humahalik sa pampang. Tila ba ang dagat mismo ay naglilinis ng lahat ng dumi na iniwan ng kanyang pagtataksil. Naiwan si Talia na nakatingin sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang puso ay magaan, tila isang pasaning matagal nang binitawan.
Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, lumapit si Mang Roldan. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. "Talia, may kailangan kang malaman tungkol sa iyong anak," ang sabi ni Mang Roldan habang iniaabot ang isang luma at tila sunog na litrato. Ang sakit ni Tangtang, may kinalaman ito sa isang bagay na matagal nang itinatago ni Doña Esmeralda. Ang gamot na kailangan niya. Hindi lang ito mabibili sa pera. Napatigil ang mundo ni Talia. Ang akala niyang katapusan ay tila mitya lamang ng isang panibagong paglalakbay. Ano ang lihim na itinatago sa dugong dumadaloy sa mga ugat ni Tangtang? Ang bawat tibok ng puso ng aking anak ay tila isang marahas na kumatok sa pintuan ng aking kaluluwa. Nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Sa loob ng malinis at maputing silid ng isang pribadong ospital, ang tanging maririnig ay ang mahina at regular na tunog ng makinang nagbabantay sa bawat hininga ni Tangtang. Nakaupo si Talia sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa maliit at maputlang kamay ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat ng gulo, pagkatapos ng pagbagsak ng imperyo ng mga Esmeralda, narito siya sa pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Ang operasyon ay natapos na at ang mga doktor ay nagsabing kailangan na lamang maghintay para sa paggising ng bata. Pumasok si Madam Cora sa silid. Suot ang isang simpleng ngunit eleganteng asul na damit. Malaya na siya at ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng pait ng nakaraan. Lumapit siya kay Talia at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. "Nagtagumpay ka, Talia, hindi lang sa pagbawi ng inyong lupa, kundi sa pagpapanatili ng iyong puso na hindi nilamon ng hantiman," ang mahinahong sabi ni Cora. "Ang pera mula sa mga nabawing ari-arian ay sapat na para sa lahat ng pangangailangan ni Tangtang. Wala ka nang dapat ipag-alala." "Salamat, Madam Cora. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin ako," ang sagot ni Talia, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Tangtang. "Nanay, hindi na po masakit ang dibdib ko," ang pabulong na sabi ni Tangtang. Parang may lumilipad na po ng mga ibon sa loob. Napaiyak si Talia, ngunit ito ay mga luha ng wagas na kaligayahan. Niyakap niya ang anak ng may pag-iingat, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ng sampal ni Linga, ang bawat gabing malamig sa kulungan, at ang bawat pangungutya ni Doña Esmeralda ay tuluyan ng natunaw, tila asin na humalo sa malawak na karagatan. Lumipas ang ilang buwan at ang ingay ng mga makina ay hindi na galing sa ospital, kundi mula sa bagong tayong moderno at malinis na pabrika ng asin sa Dasol. Sa ilalim ng pamumuno ni Talia, ang mga tumoy ay hindi na nanlilimos. Sila na ngayon ang mga may-ari ng kanilang sariling kapalaran. Ang puting kristal na kanilang inaani ay kinikilala na sa buong bansa bilang pinakamataas na kalidad ng gourmet salt. Nakatayo si Talia sa pampang. Pinapanood ang mga manggagawa na masayang nagkakarga ng mga sako ng asin sa mga truck. Si Mang Roldan ay abala sa pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa wastong pag-aalaga ng palaisdaan. Napansin ni Talia ang isang sobre na iniwan sa kanyang lamesa kaninang umaga. Isang sulat mula sa kulungan. Binuksan niya ito at nakita ang isang maikling mensahe mula kay Linga. Humihingi ito ng isang huling pagkakataon na makita ang anak bago ito tuluyang mabilanggo ng matagal. Tiningnan ni Talia ang dagat. Hinayaan ang hangin na tangayin ang kanyang mga pag-aalinlangan. Alam niya ang sagot. Hindi niya ipagkakait ang katotohanan kay Tangtang balang araw. Pero ngayon, ang katahimikan ang pinakamabuting gamot para sa lahat. Dahan-dahang pinunit ni Talia ang sulat at hinayaan ang mga piraso nito na tangayin ng hangin patungo sa dagat.
Wala na siyang puwang sa kanyang puso para sa mga taong naging anino lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang atensyon ay natuon sa pagdating ng isang sasakyan, si Madam Cora, na ngayon ay tumatayong legal advisor ng cooperative at ang mga bisitang nais mamuhunan sa kanilang komunidad. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Talia ang isang matalim na tingin mula sa malayo. Isang babaeng nakaitim ang nakatayo sa dulo ng kalsada, nakatingin sa pabrika ng may halong puot at inggit. Si Marieta iyon na nakalaya pansamantala sa pamamagitan ng piyansa, ngunit wala na kahit isang kusing sa bulsa. Ang kanyang pagbagsak ay ganap na, ngunit ang dilim sa kanyang puso ay tila hindi pa rin namamatay. Hindi pa ito ang huling pagkakataon na maririnig mo ang pangalang Esmeralda. Talia, ang pabulong na banta ni Marieta, sa hangin bago dahan-dahang lumakad palayo patungo sa kawalan. Hindi lumingon si Talia. Alam niyang ang bawat hamon ay haharapin niya nang may tatag na hango sa alat ng kanyang karanasan. Ang munting batang si Tangtang ay tumatakbo na ngayon patungo sa kanya. May dalang isang maliit na baso ng tubig alat. Ang buhay ay muling nagsimula. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay hindi nagawa sa diamanting mapanlinlang, kundi sa asying nagbibigay buhay. Sandem Kong, hindi lahat ng sugat ay pinagagaling ng panahon. Ang iba ay kailangang linisin ng alat para tuluyang hindi na mabulok. Ang buong bayan ng Dasol ay tila nagdiriwang. Ang amoy ng inihaw na isda at ang tawanan ng mga bata ay humahalo sa preskong hangin ng dagat. Ngayon, ang araw ng pasinayaan, ang pagbabasbas sa bagong kooperatiba na pagmamay-ari na ngayon ng bawat Thomuoy na dati ay tinatapakan lamang. Nakatayo si Talia sa gitna ng entablado, suot ang isang simpleng barong na gawa sa lokal na tela. Habang nakatingin siya sa libo-libong mga tao, hindi niya mapigilang maalala ang gabing iyon sa Manila Hotel, ang gabing akala niya ay katapusan na ng kanyang mundo. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Mang Roldan at may ibinulong sa kanya. Isang tawag mula sa Maynila, isang tawag na kailangan niyang sagutin bago niya tuluyang maisara ang aklat ng kanyang nakaraan. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Talia ang kanyang sarili sa loob ng isang tahimik at amoy gamot na silid sa isang charity ward. Doon, sa isang kama na napapaligiran ng mga lumang kagamitan, nakahiga ang isang babaeng halos hindi na makilala. Ang balat nito ay tuyot na parang papel at ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame, walang kibo. Si Doña Esmeralda. Ang stroke ay nag-iwan sa kanya na parang isang estatwa. Buhay ngunit hindi makagalaw, nakakarinig ngunit hindi makapagsalita. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang mga tauhan, at higit sa lahat, wala na ang kanyang anak na si Marieta na mas piniling magtago sa ibang bansa kaysa alagaan ng inang wala nang silbi sa kanyang ambisyon. Dahan-dahang lumapit si Talia sa gilid ng kama. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang marahang kumatok sa konsensya ng matanda. Nang makita ni Esmeralda si Talia, naramdaman ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga mata, isang halong takot at pagmamakaawa. Hindi ako naparito para maningil, Esmeralda. Ang mahinahong sabi ni Talia, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit. Naparito ako dahil gusto kong makita mo ang mukha ng taong tinawag mong basura. Ang basurang ito ang nagpapakain ngayon sa daan-daang pamilya na dati ay ninakawan niyo ng dangal. Ang asin ay ginagamit para linisin ang sugat kahit mahapdi. Sana ang alat na ito ay magsilbing panlinis sa iyong kalooban bago ka tuluyang iwan ng mundong ito. Ang pabulong na sabi ni Talia, pinatatawad na kita. Hindi dahil nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa kapayapaan. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ni Esmeralda. Isang luha na marahil ay puno ng huling pagsisisi o marahil ay ng tindi ng hiyang nadarama sa harap ng taong kanyang minaliit.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang huling bigat na bumitaw sa kanyang dibdib. Ang kadenang nag-uugnay sa kanya sa puot ay tuluyan ng naputol. Lumabas si Talia ng ospital at sinalubong siya ng liwanag ng hapon. Sa labas ng gate, naghihintay si Mang Roldan at ang malusog na si Tangtang. Tumakbo ang bata patungo sa kanya at niyakap siya sa baywang. "Nanay, uwi na po ba tayo sa Dasol?" Ang masayang tanong ni Tangtang. "Oo, anak. Uuwi na tayo sa lugar kung saan tayo tunay na kabilang." Ang sagot ni Talia habang hinahaplos ang buhok ng anak. Tumingin siya kay Mang Roldan na may isang makahulugang ngiti sa mga labi. Sa loob ng maraming taon, si Mang Roldan ang naging anino ng kanyang ama, ang naging sandigan niya sa gitna ng uwo. Ngayon, sa dahan-dahang paglubog ng araw, tila may bagong liwanag na nagbubukas para sa kanilang dalawa, isang pag-ibig na hindi kailangang madaliin, isang pagmamahal na hinubog ng parehong hirap at tagumpay. "Handa ka na ba para sa bukas, Talia?" Ang tanong ni Mang Roldan habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan. "Higit pa sa handa, Roldan, dahil alam ko na gaano man kaalat ang dagat, ito rin ang nagbibigay ng lasa at buhay sa ating mundo." Ang makahulugang sagot ni Talia. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa siyudad ng Maynila, iniwan ni Talia ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na. Ang simula ng kanyang tunay na buhay bilang reyna ng kanyang sariling tadhana ay dahan-dahang nagbubukas sa ilalim ng nagniningning na mga bituin. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon na dahan-dahang humuhubog sa anyo ng dalampasigan. Sa pampang ng Dasol, ang mga palaisdaan ng asin ay nagniningning sa ilalim ng gintong sikat ng araw, tila mga diamanteng nagmula sa kailaliman ng lupa. Ngunit para sa mga tao rito, ang mga kristal na ito ay hindi lamang palamuti. Ito ang simbolo ng kanilang dangal, ng kanilang pagkakaisa, at ng babaeng naging sandigan nila sa gitna ng unos. Nakatayo si Talia sa beranda ng kanyang bagong bahay, isang bahay na gawa sa matitibay na kahoy at bato, ngunit nananatiling bukas ang mga bintana para sa simoy ng dagat. Wala na ang pait sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mababasa rito ay ang isang malalim na katahimikan na tanging ang mga taong nakalampas sa pinakamadilim na gabi ang makakaunawa. Ang kanyang balat ay bahagyang sunog sa araw, isang tanda ng kanyang pananatili sa tabi ng kanyang mga manggagawa. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tuwid pa rin ng isang reyna. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang matangkad at malusog na batang lalaki na masayang nakikipaghabulan sa mga aso sa pampang. Si Tangtang iyon na ngayon ay wala ng bakas ng sakit sa puso. Ang bawat takbo niya, ang bawat malakas na tawa na dinala ng hangin patungo sa kanya, ay tila isang matamis na musika na nagpapalimot sa lahat ng hirap ng nakaraan. Ang buhay ng kanyang anak, ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ni Talia, higit pa sa anumang yaman o titulo. Naramdaman ni Talia ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Roldan. Hindi na ito ang Mang Roldan na tila pasan ng mundo. Ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag at pagmamahal. Hindi sila nagkaroon ng marangyang kasal sa siyudad. Sa halip, sa harap ng dagat at ng buong komunidad, ipinangako nila ang kanilang mga buhay sa isa't isa. Isang pag-iibigan na hindi binuo ng mabilis na bugso ng damdamin, kundi ng pag-aalaga at pagtitiwala sa gitna ng pait at alat. "Handa na ang hapunan, Talia," ang mahinahong sabi ni Roldan. "Tinulungan ako ni Tangtang na maghanda ng paborito mong inihaw na bangus." "Sandali na lang, Roldan. Ninanamnam ko lang ang ganda ng hapon," ang sagot ni Talia habang sumasandal sa dibdib ng lalaki. Sa kabilang bahagi ng palaisdaan, isang lalaki ang dahan-dahang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng asin patungo sa truck. Nakayuko ito, ang mukha ay natatakpan ng isang lumang sombrero, at ang kanyang mga kilos
ay mabagal at puno ng pagod. Si Linga iyon. Matapos pagsilbihan ang kanyang sentensya sa loob ng 3 taon dahil sa mga kasong embezzlement, wala siyang ibang mapuntahan. Sa huli, si Talia pa rin ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon, hindi bilang isang asawa at hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang simpleng manggagawa. Pinayagan siyang magtrabaho sa palaisdaan para unti-unting bayaran ang kanyang mga utang sa mga taong ninakawan niya. Ang kislap ng tuksido ay napalitan ng gasgas ng katsa at ang bawat butil ng asin na kanyang kinakarga ay nagpapaalala sa kanya ng halaga ng babaeng kanyang binaliwala. Tumingin si Talia sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang kurot ng asin mula sa isang maliit na mangkok sa tabi niya at dahan-dahan itong hinayaang mahulog pabalik sa lupa. Sa bawat butil na bumabagsak, naramdaman niya ang ganap na kapayapaan. Napatawad na ba niya ang lahat? Oo. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang hayaan ang nakaraan na diktahan ang lasa ng kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nakasakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, upang magkaroon ng puwang ang bago at mas malinis na pag-ibig. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay simple ngunit malalim. Ang buhay ay parang asin. Maaari itong maging sanhi ng hapdi sa mga sugat, ngunit ito rin ang tanging may kakayahang magpreserba sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang karangyaan ng diamante ay nakakasilaw, ngunit ang katapatan ng asin ang nagbibigay buhay sa bawat nilalang. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, kung saan ang langit ay nagiging kulay ube at ginto, niyakap ni Talia si Roldan at tinawag si Tangtang para pumasok na sa loob. Ang kanilang tahanan ay puno ng amoy ng masarap na pagkain, ng pagmamahal, at ng isang lasa na mananatili habang buhay, ang lasa ng tagumpay na hinaluan ng wagas na kapayapaan. At dito na nga nagtatapos ang paglalakbay ni Talia. Isang paglalakbay na nagsimula sa alat ng luha, ngunit nagtapos sa tamis ng kapatawaran. Mga kaibigan, sa puntong ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa bawat isa sa inyo na matiyagang narinig at nakisama sa bawat pintig ng puso ni Talia hanggang sa huling sandali. Hindi naging madali ang pagsusulat ng kwentong ito. Sa totoo lang, may mga gabi na hindi ako makatulog, lalo na nang isinusulat ko ang bahagi kung saan si Talia ay kinaladkad sa ulan habang nag-aagaw buhay ang kanyang anak. Damang-dama ko ang hapdi ng bawat patak ng ulan at ang bigat ng bawat sampal ng tadhana sa kanya. Ramdam ko ang bawat butil ng asin na humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat kabanata ng kwentong ito ay hango sa mga munting piraso ng katotohanang nakikita ko sa paligid, sa mga matitibay na ina, sa mga anak na may pangarap, at sa mga taong sa kabila ng dusa ay pinipiling manatiling mabuti. Ang kwento ni Talia ay paalala na sa gitna ng kadiliman, tayo mismo ang kailangang maging ningas ng sarili nating liwanag. Na tulad ng isang munting butil ng asin, maaari tayong maging hamak sa paningin ng iba, ngunit tayo ang nagbibigay ng tunay na lasa at saysay sa buhay. Ang asin, gaya ng ating buhay, ay kailangang dumaan sa matinding init ng araw para maging kristal na malinis at kapaki-pakinabang. Sana ay naitanim sa inyong mga puso na ang kapatawaran ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Ngunit sa pagtatapos ng lahat, may isang katanungang naiwan sa aking isipan na nais ko ring itanong sa inyo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Talia, matapos ang lahat ng ginawa ni Linga, kaya nyo rin bang bigyan siya ng pagkakataong magtrabaho sa inyong palaisdaan? O sa tingin nyo ba ay masyado siyang naging mapalad sa naging wakas ng kanyang kwento? Napakasaya ko na naging bahagi ako ng inyong araw habang kayo ay naglalaba, nagluluto o nagpapahinga. Sana ay may naiwan akong munting bakas ng inspirasyon sa inyong mga puso, tila isang liwanag sa dulo ng mahabang araw. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento,
Huwag niyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section. Gusto ko pong mabasa ang inyong mga opinyon. Ibahagi niyo rin ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mas marami pa tayong maabot na puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay. Ako ang inyong lingkod na nagsasabing gaano man kaalat ang mundo, laging may paraan para gawin itong masarap at makabuluhan. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal.